ngayon sa Macau. Dumaretso tayo sa China, pero hindi na kami pumunta sa Hong Kong. Dahil po tayo po ay nababalita ngayon sa buong Asia na mayroong pinakamataas na bilang ng AH1N1. Kaya pagka may dumadating na Pilipino, ay talagang sadyang tinututukan ho ng mga X-ray machine para ma-test nila kung ikaw ay merong lagnat at baka ikaw may dalang virus. But praise God, hindi dahil tayo natakot doon, kundi yung ating contact pastor sa Hong Kong ay hindi natin mahagilap. Kanya nagdesisyon kami na huwag na tumuloy dahil posibleng baka may makwarantine. Kasi pag kami mga Pilipino suspected na may AH1N1, 7 days ang pagka-quarantine. Kung mag-quarantine kami, pass over ng 7 days at kung hindi pa sila kontento, gawin pang 1 buwan. Hallelujah. Ano ang mga ministeryo natin kay Lord. Amen? Praise God. So, salamat sa Panginoon. And the Lord is doing great things in Macau. Ang atin pong mga rap churches sa Macau ay pinagpapalat, pinagyayaman ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Sige ho, malakas na palakpak para sa ating hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ako po ay talagang nagulat sa nakita kong church ni Pastor Elijah, ang The Jesus Blessed Rock, Macau. Abay, talagang blessed na blessed tayo. Akalain niyo ho, halos buong 14th floor ay kanila. Napakalaki ng kanilang lugar, floor. Siguro, kung sa laki lang natin na ganito, siguro ay may mga 6 hanggang 7 ganito kalaking lugar. And they rented for 14,000 Hong Kong dollars. Yun po ay mga nasa 80,000 pesos a month. Pero ilaw, tubig, so siguro po ay mga nasa 100,000 pesos a month. It's all for the glory of God. And Blessed Rock is now one of the fastest growing church and a big church in Macau. So, sa pinakamalaking church ngayon sa Macau. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God! Praise God! Talagang may ginagawang matindi ang pagkilos ng Lord sa Macau. At maging po yung Emmanuel Church na ating din pong network is God is doing great things. Pray din natin sapagkat ngayon po sa Macau ay tinamaan talaga ng recession. Pero po, ito nakakatuwa. Pagka talagang maganda ang pananaw mo sa buhay, pagka may krisis, ang mga believer, iba talaga ang nasa isip. No? Kaya nga magpasalamat tayo sa Panginoon pagka may recession o may krisis tayong naririnig na isang bansa. Alam niyo ba kung bakit? Ito ho yung tool, ito yung paraan ng Diyos para mga taong ito lumapit sa Kanya. Amen? Parang wala yata akong kausap. At kung ikaw man ay dumadaan sa recession ng buhay, salamat din sa Diyos. Kasi yan ang paraan ng Diyos para lumapit ka rin sa Kanya. Dahil tinitiyak ko, baka pagkasagana sobra ang buhay mo, baka wala ka ngayon dyan. No? At least, kung pasaganahin ka man ng Panginoon, handa na ang buhay mo kung saan ka pupunta. Handa ka na kung saan mo dadalhin ang iyong kayamanan. Handa ka na kung saan mo dadalhin ang mga blessings mo. No? Praise God. At napansin ko, hindi ko ganun, sabi nga nila hindi ganun karaming manunugal ngayon dito sa Macau, Pastor. Sabi ko, salamat sa Diyos, di ko po konti sugarol. Alam ko nyo, I was really touched by the Lord nung kami pumunta ng Teglo sa Benicia. Kasi, doon ko nakita ng 2 mata ko kung paano magsugal ng mga isip. Sabi ko nga, magaling silang magnegosyo, pero sobra sila kung magsugal. Alam niyo ba kung anong pinaka-delikado sa sugal? Hindi yung matalo, kundi yung manalo. Kasi ang Pilipino o ang tao, mayroong ganitong konsepto, swerte, malas. Kaya yung salitang lucky, swerte o malas, yan ay termino ng mga sugarol. Sila, pagka nananalo, yung iba, lalong itataya ng itataya.
Kasi para huwag ma-miss ang swerte. Alam mo ninyo, honestly, yung nananalo, yun ang malaking may talong inuwi. Sabi nga ni Pastor Anita, alam mo Pastor, dito ka makita sa Macau na may tumatalon sa building. Sa laking talo ng sugat. Sabi ko, yan ang inyong purpose. Kung bakit kayo nandito sa Macau. To touch them, to minister them, and share the word. Ikaw sa tuba ko? Kaya malaki yun ang ating talagang hamon sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kailangan talaga natin magkaroon ng breakthrough, living for truth. Ikaw sa tuba ko? Sila ho, no? Ang galing ng kanila. Ang galing ho ng ginagawa ng Lord sa kanila. Sila po ay nagtatrabaho sa mga hotel. Kasi po almost 99% na mga hotel sa buong Macau ay casino. Maliban lang sa isang hotel na 5-star na walang casino. At yun po ay ang Winston Plaza. At ang isa ho sa mga director po doon ay ating kapatid sa Panginoon. Kami po'y binless at talagang siniyaran kami. Hindi lang mo siniyaran, pinakain pa, binless pa rin pag-uwi. Talagang ang galing ng ginagawa ng Panginoon. Sabi niya, Pastor, kung kaya ako nandito dahil may plano ng Panginoon, ang pangalan mo niya ay si Brother Jojo. Sabi ko, hindi ka na talaga na si Brother Jojo. Ikaw na ay si Brother Joseph. Kaya dinala ka dito ng Lord para mag-share. At yun po talaga ang purpose ng kanyang buhay. Kaya pagka hindi mo alam ang purpose mo, no, walang gamit sa'yo ang Diyos. May kausap po ba ako? Sino dito gusto ng breakthrough? At niya ulit kamay. Sino dito gusto ng breakthrough? Lahat ng gusto ng breakthrough tumayo. Hindi ko alam, ano ba ibig sabihin ng breakthrough? Breakthrough. Yan. Halimbawa, kung ikaw ay sanay tumakbo ng 100 meter dash ng 1 minuto, at kinabukasan ikaw ay tumakuli ng 1 minuto, at ang natakbo mo ay 101 o 102, 120 meter dash, ibig sabihin nun breakthrough. Kung sanay kang gumising ng alas 7 ho ng umaga, at pinilit mong gumising ng alas 6 ng umaga at nangyari nga yung gising mo ng alas 6, ang tawag doon ay breakthrough. No? May kausap po ba ako? Kung ikaw ay sanay, no na mag-almusal tuwing umaga, at pinangako mo sa iyong sarili, hindi na ako mag-almusal, sa halip na ako mag-almusal, magpipray na lang ako. At nagawa mo nga hindi na mag-almusal, ang tawag doon ay breakthrough.